Paano kung makasalubong ka ng taong nilapan ng nilalang na kinakatakutan ng lahat? Tutulungan mo ba? Paano kung isa ka sa taong makasaksi mismo ng isang kahindik-hindik na tagpo? Tatakbo ka ba? O haharapin ng takot at kilabot na nararamdaman mo? Sa probinsya, matunog ang laging panakot sa mga kabataan, ang tinatawag nilang bagat. Pag sinabing bagat, ito ay isang uri ng termino kung saan laging bukang bibig ng mga magulang, lalo pa kung tinatakot ang mga anak. Mayroon ding sinasabi na ang bagat ay isang nilalang ng dilim na nangangain di umano ng tao. Dagdag pa ng iba na ang bagat ay katagang ginagamit lamang, lalo pa kung ang isang individual ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na tagpo. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay buhay at karanasan ng ating bida na papangalanan na lang nating Ridon. Walang eksaktong taon sa lugar ng Antique. Lumaki si Ridon na walang kinilalang magulang. Tanging ang ninang at ninong niya lang ang tanging gumagabay sa kanya. Nakatira si Ridon sa bahay na naiwan ng nanay at tatay niya. Samantalang nakaalalay naman ang ninang niya sa mga pangangailangan niya. Malapad ang palayang naiwan ng mga magulang kung kaya't hindi naman nahirapan ang binata sa buhay. Medyo may distansya ang pagitan ng bahay sa baryo. Nasa gitna kasi ito ng malawak na palayan. Madalas nakatambay lang si Ridon sa tindahan ng ninang habang gabi na kung umuwi sa bahay niya. Minsan nag-aalala ang ninang dahil napapabalita noon sa lugar nila ang mga krimen gawa ng hindi nila matukoy na salarin. May mga tanod na din ang rumoronda sa paligid paggabi, ngunit ayon sa ninang ni Ridon, hindi iyon sapat upang mabantayan ang buong baryo. Lagi daw kasi mas inuuna pa ng mga tanod ang magtagay kaysa magronda. Dagdag pa nila na marami daw ang nakakaranas ng bagat. Para mapanatag ang loob ng ninang ni Ridon, lagi itong nagdadala ng pangproteksyon para daw madepensahan ang sarili o oras ngang makasalubong ito ng masamang loob. Isang gabi noon nang madayo ang mga kaibigan ng ninong ni Ridon at nagyayang mag-inuman. Noong una, ayaw sana niyang payagan ni ninang niya na uminom dahil paggabi na at kailangan niya pang maglakbay sa Pilapil pa uwi. Pinakalma ni Ridon ang ninang. Ayon sa binata, hindi daw siya iinom ng higit pa sa kapasidad niya at nangako din itong makakauwi ng ligtas sa bahay niya. Hanggang sa napasarap ang kwentuhan kasama ang mga kainuman at nakaligtaan ni Ridon ang oras. Halos maghahating gabi na nang magpaalam siya sa ninong. Nakatawa pa iyon habang tinutukso ng ninong niya. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, kung kaya't hindi naman nag-atubiling maglakad na walang kahit anong dala maliban sa panghampas na inabot pa ng ninong niya. Ayon kasi dito, baka daw makasalubong niya ang aswang sa Pilapil tapos wala man lang siyang pangdepensa. Nang mga oras na yon, nagyabang pa si Ridon. Hinugot niya yung ice pick habang ipinapakita sa ninong niya na kaya niyang makipaglaban at kaya niyang depensahan ang sarili. Ilang sandali pa nang tinatahak na ni Ridon ang mahabang taniman ng palayan. Pasipol-sipol pa ang binata habang paikis-ikis ang lakad niya.
Minuto lang ang makalipas nang meron siyang namataang parang nakadapa di kalayuan sa pilapil na kinatatayuan niya. Napaisip siya kung bakit parang tao ang nakikita niya. Sa utak niya ng mga oras na to ay hindi takot, kundi kuryosidad, lalo pat habang papalapit siya sa kinaroroonan ng nakikita, naaaninag niya ang isang figura ng taong animoy walang saplot ang katawan. Imbis na matakot ang binata, hinanda niya ang panghampas habang napagpasyahan niyang lapitan pa ang nakikita. Sa isip niya ng mga oras na to, baka kailangan ng tulong. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napaatras si Ridon nang tumambad sa harapan niya ang isang babae. Maliwanag ang buwan kung kaya't napakaklaro ng mga nakikita niya. Nababanaag din ang mga sugat nito na para daw galing sa matalim na bagay. Mababakas din ang mga sariwang dugo, indikasyon na bago lang ang mga natamong sukat. Nawala ang amats ni Ridon mula sa ininom na alak nang marinig niya ang boses ng babaeng nagmamakaawa na tulungan niya. Ilang saglit lang nang binuhat ni Ridon ang babae at nagpa siyang iuwi niya ito sa bahay niya. Sa isip niya, malapatan man lang ng paunang lunas ang mga sugat ng babae bago siya manghingi ng tulong sa baryo. Ayon kasi sa kanya, medyo malayo na kung babalik siya samantalang halos ilang dipa na lang ay bahay niya na. Maya-maya pa, habang buhat-buhat niya ang babae, nakarinig siya ng mga pag-alulong ng mga aso. Di niya mawari kung saan iyon banda. Napalingalinga si Ridon dahil animoy nakarinig din siya ng mga yabag na nooy nakasunod sa kanya. Sa puntong ito, pinili niyang bilisan ang mga hakbang habang nasa isip niya ang kaligtasan niya at ng babae. Halos takbuhin na ni Ridon ang bahay nang may biglang tumulak sa kanya. Rason para mawalan siya ng balanse at madapa sa lupa. Nabitawan niya ang babae. Akmang tatayo siya nang bigla na lang may umangil ng malakas. Ang buong akala niya noon ay hayop lang. Pero nangilabot ang binata nang nakita niya mismo ang isang nilalang na may mga mahabang pangil, mapupulang mga mata na animoy demonyo ang anyo sa paglalarawan ni Ridon. Gayunpaman, kahit pa nakaramdam si Ridon ng matinding kilabot, nilabanan niya ang sarili at tumayo. Alam niyang wala siyang laban sa Kara pero nang makita niya ulit ang babae na animoy lalapain ng nilalang, doon nakakuha ng tiyempo si Ridon upang bunutin ang ice pick na nasa tagiliran niya. Walang pagdadalawang isip na tinusok niya ang aswang. Sa unang pagkakataon, hindi mawari ni Ridon kung ang hawak-hawak niya na gamit ay tumatalaba dahil para daw hindi man lang nakitang naapektuhan ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, kahit anong tusok na gawin ni Ridon, animoy parang walang iyong nadudulot na kung ano sa nilalang. Kumuha pa ng panghampas si Ridon ngunit parang wala namang nangyari. Bagkus na paatras si Ridon nang binuhat ng nilalang ang babae. Niwala man lang sabi-sabi nang bigla na lang lumipad palayo ang nilalang. Naiwan si Ridon na puro pag-alala ang nasa isip. Imbis na tumuloy sa bahay niya, tumakbo ito pabalik ng bahay ng ninang niya para manghingi ng tulong. Iniisip niya baka kung ano ang mangyari sa babae. Hinihingal pa si Ridon habang kumakatok. Nagsisigaw din ito sa mga kapitbahay ng tulong. Ilang sandali pa nang lumabas ang ninang at ninong niya.
Nagsilabasan din ang mga kabaryo nila dahil sa ingay na gawa ng binata. Inakay siya paupo ng ninang habang kinuhanan naman siya ng tubig na maiinom. Mababakas kasi sa estado ng binata ang hindi kaaya-ayang nangyari sa kanya. May mga bahid pa ng dugo ang damit mula doon sa sugat ng babaeng binuhat niya. Pinatahan muna siya ng ninang niya bago tanungin. Halos nagkabulol-bulol pa kasi ang binata dahil sa nararamdaman niyang kilabot. Inihayag niya ang mga nangyari. Noong una, halos hindi makapaniwala ang mga nakarinig lalo pat alam din ng lahat na lasing si Ridon. Meron pa doong nagsasabi baka daw dala ng ala kung ano-ano ang nakikita ng binata. Sa kabilang banda, nakinig ang ninang niya at naniwala sa mga sinabi ni Ridon. Lalo pa ayon dito, ni minsan hindi nagsinungaling o gumawa ng masama ang binata. Kaya ng mga oras na yon, nag-abiso ang ninang sa mga tanod na suyudin ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Kasama na din ang mga kabaryo. May mga bitbit pa silang sulo. Mahanap lamang ang babae na sinasabi ni Ridon. Halos inumaga na sila pero wala man lang natagpo ang babae. Ni wala man lang napabalita na may nawawala o anuman. Sa kabila ng nangyari, ipinagpasalamat na lang ni Ridon na walang nangyari sa kanya. Kahit pa may pagkakataon noon na animoy may kakaiba na siyang nararamdaman sa bahay niya. Kinalaunan, pinalipat siya ng ninang niya ng tirahan. Ayon dito, animoy nagkaroon ng marka ang lugar para sa mga nilalang na dumadayo. Ayaw din naman ng ninang ni Ridon na may mangyari sa kanyang masama lalo pat may distansya ang bahay nito sa baryo. Hanggang dito na lamang po ang kwentong katatakutan ni alias Ridon. Maraming salamat po sa mga nakakapag-play ng mga video na na-upload ko at naway hanggang sa muli po antabayanan niyo pa po ang mga bagong kwento na mailalapag sa channel na ito. God bless po sa lahat and babush!